Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pagbangon gikan sa krisis sa digital technology, gituki sa ASEAN Tourism Forum. Mga karaang dapit sa Cebu City, bisitahon sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum. Tungod sa wa pag-segregate sa basura, 12 ka mga opisina sa Lapu-Lapu City Hall na isyuhan og citation ticket. Lalaki nga nalupig sa sumbagay sa Sitio Lawis, Pasil, namusil. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagbangon human sa krisis ang pagpahimos usab sa digital technology gituki sa mga meeting sa ASEAN ug mga kaalyadong nasod karong adlaw. Gikalipay sa pipila ka mga nasod ang mabungahong alyansa uban sa mga kanasuran sa Southeast Asia. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gituki ning Martes sa buntag ang pagsagubang sa maabot pa mga hagit sa tourism sector ato sa 48th ASEAN Plus 3 National Tourism Organizations meeting nga gipaygayon sa New Star Hotel Dakbayan sa Sugbo. Gitaho sa chairman nilang si Tourism Undersecretary Verna Buensuceso nga mulapas na sa 32 million ka mga tourist arrivals gikan sa China, Japan ug Korea Republic ang natala sa mga nasod sa Southeast Asia niadtong 2024. Sumapa niya nga pinaagi sa kooperasyon sa alyansa o tulo ka mga naisgutang nasod sa Asia. Magpadayon ang panag-abot sa managlaing kultura o pagsinabtanay. Kini aron makabot ang pagpalambo sa ekonomiya ilabi na sa maong rehiyon. Today, while we reflect on our past achievements, we are also called to envision a future where our tourism sectors are not only competitive, but also resilient and inclusive. Mipada nga tong pasubo si Hironobu Nara gikan sa Japan Tourism Agency ngadto sa mga nakala sa managlaing trahedya sa pipila ka mga ASEAN nations sa miaging tuig, apil na ang Pilipinas. Gipanginaut niya ang pagbangon ilabi na sa mong sektor human nga natagamtaman among krisis. Naara hinuon ang Japan isip kaalyado sa ASEAN aron magtinabangay. Japan will continue to work closely with ASEAN countries and to promote tourism through active exchanges. Pagkahapon, giisgutan ang pagpahimos sa digital technology atol sa 16th ASEAN-Russian Federation Tourism Consultation. Matod ni Buensuceso, kinsa nga chairman sa maong meeting nga pinaagi nini makita sa ubang tourism market sa kalibutan ang mga ikadalit gikan sa Southeast Asian countries. Niatong 2024 niabot na sa 2 million ang mga nibisita gikan sa Russia. Let us pursue cooperation that strengthens traveler confidence and safety, supports workforce development and skills exchange, and makes travel more accessible and seamless through increased connectivity,
frictionless travel, and enhanced initiatives to support the growth of the market. Magkatabang alang sa Russian Federation ang 35 katuilang relasyon sa ASEAN countries. Hangpon usab nila ang mga bag-ong matang sa pagpalambo aron hayan mapaymuslan sa isig kahabig sa tinguha nga mapakusgan pa ang turismo. During this time, we have opened new travel directions, liberalized visa regime, and implemented a number of projects oriented on staff competence. Ian Navarro, CCTN News. Mga karaang dapit sa Cebu City nga bisitahon sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum andam na. Samtang naka-alerto usab ang mga tambalanan ubos sa Code White Alert nga gipatuman sa Department of Health. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gipaambit ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kaandam sa syudad alang sa imong Heritage Tour ngadto sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum karong Miyerkules sa buntag. Unang mag-abot ang mga bisita sa Plaza Sugbo aron suruyon ang mga karaang dapit sa manalang sa Magellan's Cross, Basilica Minore del Santo Niño ug ubang dapit. Sugaton sila sa usa ka hamubo nga reenactment bahin sa paghimugso sa Kristyanismo sa Sugbo ug sa Pilipinas. Sundan kini sa pagbisita sa ubang mga heritage sites ug tapuson ang maong half-day tour sa Museo Sugbo. Mato ni Archival nga hugot ka seguridad ang ipatuman sa mga otoridad aron mapanalipdan pa ang mga bisita. Ipatuman na sab ang road closures sa mga dalan dula sa mga karaang museo gikan alas 9 sa buntag hangtod ala-1 sa hapon. Aside from the garbage problem, the cleanliness, kanisang mga vandals no nga atong gihangyo nga dili gyud ni nila nagmalan because this is good for the city. Gawas sa mga tinugyanan sa balaod ug ubang force multipliers, naka-alerto na usab ang mga sakop sa Department of Health aron pag-abag sa mga delegadong adunay gipamati sa lawas. Gipatuman nila ang Code White Alert ngadto sa mga tambalanan sa Sugbo nunuting nagpadayon mga kalihukan sa ASEAN. Mato di Medical Officer for Dr. Rani Corazon Govador nga naka-alerto na ang mga hospital staff ug andam na ang ilang mga kaimanan sa matag tambalanan aron maatiman ang mga delegado ug ubang adunay gipamati sa lawas. Moabag usab ang mga pribadong tambalanan alang sa pagbantay sa mga pasyente kung galing mutumauman ang mga dagkong alarma sa palibot dungan sa maong kalihukan. Ang ambulance team nga composed of doctors, nurses, EMTs, even the drivers are trained, no? And they are informed already by the series of meetings that they attended nga ang ambulance kompleto gyud sa gamit. Kabahin lang kini sa tinabangay tali sa national ug local government units inubanan sa mga ahensya sa gobyerno aron masigurong luwas gyud sa risgo ug mamahimong mas haruhay ang usa ka simanang kalihukan sa ASEAN. Gian Navarro, CCTN News. Gisuspenso sa DepEd Lapu-Lapu City Division ang face-to-face nga klase sa mga tunghaan sa mainland Lapu-Lapu City ugmang adlaw. Kinisubay na usab si pahigayon nga pag-abli na sa ASEAN Tourism Forum sa Mactan Shrine. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filierca. Suspendido ang face-to-face classes sa tanan mga pribado ug pampublikong eskwelahan sa mainland Lapu-Lapu City ugmang adlaw. Subay kini sa gipagawas nga Division Memorandum number 75 ug 78 gikan sa Office of the Schools Division Superintendent sa Lapu-Lapu City. Kini tungod kay ang Lapu-Lapu City mo'y host sa ASEAN Tourism Forum 2026. Ug ugmang adlaw adunay ipahigayon nga inauguration sa Mactan Expo samtang inig kagabi adunay ipahigayon nga welcome dinner sa Liberty Shrine sa Mactan. Gibuhat ang maong lakang aron nga mahimong hapsay ang kadalanan ug di matraffic ang mga delegado padung sa mga venues. Ilabi na nga wire road closure nga ipatuman. Tungod kay why face-to-face classes, ang DepEd Lapu-Lapu City Division magpatuman og alternative delivery mode ugmang adlaw. Samtang ang mga eskwelahan sa Olango Island District magpadayon gihapon silang face-to-face classes tungod kay di man sila apektado. Apan ang mga magtutudlo kinahanglan gihapon mo report sa mga eskwelahan para sa monitoring ug magamit usab ang mong kahigayunan para sa ubang mga school-related activities. Crystal Joy Filierca, CCTN News. Samtang sa laing balita, pagpatuman sa strict nuclear liability, giduso samtang gitinguha sa gobyerno ang 2032 power goal.
Gikinahanglan usab ang legal safety net sa ambisyon sa nasod nga nuclear energy. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Gipahigayon sa Senado ang deliberasyon sa Senate Bill No. 1206 nga mas nailhan nga Philippine Nuclear Liability Act. Tinguha sa balaod nun nga mahimong moderno na ang framework sa nasod ug mahasubay sa Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage. Gihimug-atan atol sa deliberasyon nga sa dili pa makahimo og bisan usa ka megawatt, kinahanglang masiguro sa gobyerno nga adunay financial obligations ang mga pribadong operator sa posibleng mahitabong aksidente o meltdown. This bill supports the players to come in, 'di ba? Because magkakaroon ng mas malinaw na regime kapag may aksidente, kapag may mga claims and liabilities, mas magiging malinaw. So this will support the industry to come in. Yes, but Philatom's already passed, no? Yes, A matter of time na lang yan. Opo. Okay, but technically, you don't need this for it to start, but this law will allow for a better regime once these plants are up already. This will cover it. Yes. But actually, even if we don't push through with plants, the law will already cover all of the other uses of nuclear, no? Okay, so that's clear. Gisugyot sa Philippine Nuclear Liability Act ang multi-tiered compensation system aron masiguro nga adunay pundo nga magamit sa paglimpyo sa kinaiyahan ug mabayran ang mga biktima. Laing tinguha niini nga mapanalipdan ang mga taxpayer gikan sa mga galastuhan o galing adunay mahitabong nuclear incidents. Una niini, gikumpirmar ni DOE Director Patrick Aquino nga adunay nahitabong technical evaluation sa Bataan apil ang site sa Bataan Nuclear Power Plant, Labrador sa Pangasinan, Camarines Norte, Masbati ug Palawan. Sa kasamtangan, usa ang Pilipinas sa adunay labing taas nga presyo sa kuryente sa Southeast Asia nga adunay average nga 9.86 per kilowatt hour. Palagay ko yun yung pinakauna sa mga pamilyang Pilipino na meron tayong source ng mas murang kuryente. For a nuclear plant to be put up in an LGU, we need to have full approval of all of the stakeholders there, considering how critical a nuclear plant can be. Diba? So, I hope we will take extra care in looking for the proper partners, no? Kung saan ho tayo magtatayo ng mga planta in the future. Ang pagpasar sa liability bill mao'y legislative gate aron magahinan og pundo ang nuclear energy gikan sa mga pribadong kompanya sama sa Meralco ug Aboitiz. Randy Gurion, CCTN News. Napili si Cebu Governor Pamela Baricuatro aron panguluhan ang Regional Development Committee sa Kabisayan isip mo'y ilang chairperson o gatol kini sa reorganizational meeting nga gitambungan mismo sa mga Regional Development Council chairpersons gikan sa upat ka mga rehiyon sa Kabisayan. Gihulagway ni Baricuatro ang iyang katungdanan isip dakong kahigayunan sa Kabisayan aron ihusahon ang tinguha nga palambuon pa ang isig karehiyon. Suma pa niya nga gikinahanglanon ang hiniusang tingog sa Kabisayan aron masulbad ang managlahing suliran nga giatubang sa matag komunidad. Panguluhan ni Baricuatro ang RDC Visayas gikan ning tuiga hangtod na sa 2028. Traffic Enforcement Agency of Mandawi nagpaabot sa Land Transportation Office kabahin sa pag-issue og Temporary Operator's Permit. Kinunduman nga napuo ka mga sakop sa team ang gideputay sa LTO-7 sa miaging nga tuig. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangang gihunong ang pag-issue sa Temporary Operator's Permit sa pipila ka sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Kinitungod giproseso pa ang renewal sa mga IDs ug TOP ngadto sa Land Transportation Office. Makahinumduman nga napo kasakop sa team ang gideputize sa LTO-7 Marso ngadto Disyembre miaging tuig human makapasar sa nagkadaiyang exam. Sila mitabang sa ahensya sa pagpanakop sa mga driver nga malapason sa lagda sa trapiko. Sa ilang bahin, ang team naka-issue og pipila ka TOP diin lakip niini ang pag-confiscate sa lisensya sa driver. Hinuon sa pagkakaron, nagpaabot pa ang team sa instruction sa LTO-7 kabahin niini. Mom gito ikuan gino sa mom gito balaod sa LTO kanang sa pag sa practice ba sa LTO nga kana ganing mo confiscate kay mom gina balaod. But I don't know unsa ron nay kuan ron unsa ron nay ilahang decision gyud no kung i-confiscate ba or kanang motuman ba sila ani nga dili
dili na ipa-confiscate kay murag mo kuha na lang sila nga i-settle within 15 working days. Ang Department of Transportation ang nimando sa LTO sa pagsuspenso sa pag-confiscate sa lisensya. Apan kinahanglang bayran sa driver ang iyang traffic violation sud sa 15 ka adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, tungod sa wa pag-segregate sa basura, 12 ka mga opisina sa Lapu-Lapu City Hall na isyuhan og citation ticket. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Field Products Group of Companies. DC Lex and FiberNet Broadband Incorporated. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu.
Balik sa atong mga balita, 12 ka mga opisina sa Lapu-Lapu City Hall ang giisyuhan og citation ticket sa Sindro tungod sa wa pa gi-segregate nga lain pang mga basura. Hingusgan na ni Mayor Cindy King Chan ang pagpatuman sa solid waste and segregation nga palisiya diha sa City Hall. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filierca. Naisyuhan og citation ticket ang 12 ka mga opisina sa Lapu-Lapu City Hall human masuta sa sentro nga wa sila nag-segregate sa ilang mga basura. Atol kini sa ilang pag-inspeksyon nitong Biyernes, Enero 23, subay sa mando ni Mayor Cindy Chan nga ipatuman gyud ang solid waste segregation policy. Nasayran sa sentro nga ang maong mga opisina nga nakaangkon og violation aduna ray usa ka basurahan hinungdan nga wa na segregate ang ilang mga basura. Matod sa Public Information Officer Mark Anthony Bautista nga ang mga opisina kinahanglang magbutang og duha ka basurahan para sa malata og di malata ug mas maayo kung aduna ikatulo nga basurahan para sa mga recyclables. Daan na usab nga gipahibaw ang matag buhatan kabahin niini hinungdan nga wa sila rason aron nga di sila mosunod. Para sa first offense, ang 12 ka mga opisina magmulta og 500 pesos ug ang pangu sa mga buhatan o ang in charge sa garbage disposal maoy magbayad niini. Subay sa mga balita, strikto usab nga ipatuman sa LGU ang no segregation, no collection policy. Ang lokal nga kagamhanan nagbutang og 50 ka mga basurahan sa nagkadayang barangay ug gipamutangan og mga tarpaulins nga adunay suwat nga pahimangno. Aduna nay magbantay nga mga eco warriors ug ang masakpan nga di mag-segregate magmulta og 3,000 pesos. Matod ni Mayor Chan nga ang maong lakang nagtinguha nga maminusan ang mga basura nga ilabay sa Material Recovery Facility. Ang oras sa pagkolekta sa basura, ipahigayon matag alas 7 sa gabi hangtod sa alas 12 sa tungang gabi. Crystal Joy Filierca, CCTN News. Mga nagpuyo sa Mandawi Green Learning Park, makapahimo sa paghimo og parke nga transfer station sa mga basura. Samtang giklaro nga ang gitudlo nga transfer station dili ang bahin nga gisradaan kaniadto sa Department of Natural Resources. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gamit kining metal tip uhok, gipang-ukay sa pipila ka mga individual ang mga basura anaa sa Mandawi Green Learning Park ang gitinong transfer station sa syudad. Ilang gipangpili ang recyclable plastic sama sa botilya sa tubig, nanguha usab sila og wire og karton. Kini ilang ibaligya matag kilo. Ang plastic 5 pesos, ang lata 5 pesos og karton 3 pesos. Si Gina Karange, 21 anyos, mulungtad og 8 ka oras sa transfer station aron manguha og mabaligya. Sa usa ka adlaw makabaligya kini og moabot sa 500 pesos. Siya usa ka trabahante sa pribadong kumpanya apan mi-resign. Makatabang jud ako daghan man diri nga wala kay trabaho. Ang kanang mga kuan, mga tao sa edad. Makapangarta jud sila diri tao. Si Joy Epe, makakwarta usab og 300 pesos. Matod ni ini nga dako ng tabang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga gastuhon. Si Karagi og Epe nagpuyo usod sa Mandawi Green Learning Park. Sila ang gitugtan nga mopuyo human sa pagsira sa dam site sa lugar. Makahinumduman nga ang bahin sa parke kaniadtong usa ka dam site apan gipasira sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR. Human niini gipalambo kini nga ecological park sa Mandawi. Apan tungod sa pagsira sa Binaliw landfill sa syudad sa Sugbo, gitudlo sa Mandawi ang parke nga transfer station aron magpadayon ang pagkolekta sa basura. Apan gipasabot nga bahin lang sa parke ang gigamit og temporaryo ra usab kini. Part of the property sa city ba nga atong tawag mo niya MGLP. Okay, pero ang the original area nga gi-close in DNR EMB 7 pag 2018 wala na mahirap. Still closed. Mo nang nasa gilid lang siya. Yes. Technically not part. 16 hectares na ba na when we started it was 2 hectares and then 5. Sa kasamtangan gisugda na paghakot ang mga basura human maaprobahan ang kasabutan tali sa howler nga Infinite Trading. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Istriktuhon na ang papatuman sa no-build zones dool sa Mananga River sa Talisay City aron dili masubli ang nahimong halapad nga pagbaha dinhi sa Sugbo sa miagi nga tuig. Kabahin kini sa mga lakang sa Department of Public Works and Highways subay na sa ilang pagpangandam sa sunod nga ting-uwan. Atol sa pagbalik ni Secretary Vince Dizon sa mao nga sapa, nakita niya nga ngayang palawman o palapdan pa ang mga kasapaan.
Gikan kini sa pagkubkob sa mga bus sa ilawom o paghawan sa bisan unsang istruktura duol sa sapa. Mipasalig usab ang mayor nga si Samsam Gulyas nga mutabang sa gobyerno alang sa mamahimong kabalhinan sa mga apektadong residente duol sa no-build zones. Usa ang isyu sa waste disposal sa mga gituki atol sa pagbisita sa bag-ong ambasador gikan sa China sa Cebu Provincial Capital kagahapon. Gipasigarbo ni Chinese Ambassador to the Philippines nga si Jing Quan ang kamahinungdanon sa waste to energy technology din himuong tinubdan sa kuryente ang mga basura. Suma pa ni Ambassador Jing nga kaya nga mahipos ang mga tunila-tuniladang basura ngadto sa binilyon nga kilowatt hours sa kuryente nga pwedeng mapahimuslan hangtod sa kabalayan. Gihangop ni Gobernador Pamela Barriquatro ang maong kalambuan dungan sa pagpangita nila og mas malongtarong pamaagi paghipos sa mga hugaw sa palibot. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte adunay igong kapasidad sa panglawas aron atubangon ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Himuon karong Pebrero 23 ang pre-trial proceedings sa iyang kaso didto sa Netherlands. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita sa pre-trial chamber sa International Criminal Court nga fit for trial kon adunay igong kapasidad sa panglawas si kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron atubangon ang kasong crimes against humanity. Sa 25-page decision gikan sa pre-trial chamber, gipasura sa ICC ang hangyo sa kampo ni Duterte alang sa indefinite adjournment sa hearing siyang kaso. Gikatakdang himuon karong Pebrero 23 ang pre-trial proceedings diin basahon sa chamber ang confirmation sa kasong giatubang sa kanhi Presidente. Tuod kini sa nahitabong pagpatay sa ubang mga biktima sa dugong kampanya batok ginadiling drugas, sa ding siya pa ang mayor sa Davao City ug nangulo sa Pilipinas isip Presidente. Nasuta sa ICC nga anapa sa may panglawas ang kanhi Presidente human gipaubos sa makutim pagsusi gikan sa mga independent experts nga gilangkuban sa mga batid gikan sa forensic psychiatry, geriatric and behavioral neurology ug neuropsychology. Lakip sa mga gipangsukit-sukit mao ang personal ug medical history ni Duterte, ingon man ang physical examination o cognitive testing. Nasuta nga wala naglibog ang duha ka mga ekspertos bahin sa pagsabot sa kanhi Presidente sa salaod nga iyang giatubang. Gumikan sa maong kalambuan, yulagway sa kampo sa mga biktima sa extrajudicial killings nga humana ang drama gikan sa kampo ni Duterte. Mato ni Attorney Cristina Conti, ang Assistant to the Counsel sa ICC, nga klaro og tataw ang findings sa mga eksperto nga dili makapugong ang saktong paminsar aron paghatag siyang testimonya. Mao mipasalig siya nga andam kanunay ang habig sa mga biktima aron pagpadangat silang mga ebidensya ngadto sa hingtungdang korte. Samtang nasagmuyo ang habig nilang Duterte sa nimong resulta gikan sa ICC. Matod sa defense lawyer nilang si Nicholas Kaufman, nga wala sila natagan og gigayon aron ipakita ang ilang kaugalingong medical evidence bahin sa kahimtang sa panglawas sa kanhi Presidente. Maong apelahon nila ang desisyon sa ICC aron barugan nga nahikawan matud pa si Duterte sa due process. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, lalaki nga nalupig sa sumbagay sa Sitio Lawis Pasil, namusil, kanaog daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. That portion was brought to you by Grab and Move It. Cine Cebu TV Network. Field Products Group of Companies. DC Lex and FiberNet Broadband Incorporated.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now! Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrink yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Balik sa ato mga balita, lalaki nga nalupig sa Sumbagay sa iyang mga kaila ang namusil patay sa Barangay Pasil, Dakbayan sa Sugbo. Responsable sa pagpamusil daling nasikop atol sa manhunt operation sa Sawang Calero Police Station. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang 35 anyos ka lalaki, humani po sila sa iyang higala nga iyang gikasumbagay alas 3:35 kagahapon sa hapon sa Sitio Luis, Barangay Pasil sa Dakbayan, Sugbo. Ang biktima gila nga si Giovanni Milianit Ruilan, 35 anyos, nga nagpuyero sa mga lugar. Sa investigasyon sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office, nga unang nagsumbagay ang biktima og aga mga suspitsado na silang Neil Mahusay, 27 anyos, ug Ryan Kenneth Baring, 27, pulos residente sa mga lugar tungod lang sa gabay nga bikil. Gingong nga nalupig ang suspitsado nga si Baring sa sinamagay, kalit lang ni nga mikuha siya nga armas dahil pusil sa biktima nga naigo siyang hawak nga resulta siya nga pagkahagba. Human sa hitabo dali nga misimat ang duha ka mga suspitsado, samtang ang biktima dali usab nga gidala sa Cebu City Medical Center apan pipila ka oras nakabsan kini sa kinabuhi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga binusa ng manhunt operation ng Sawang Calero Police Station 6 ug pagka alas 3:38 ganin ng kadlawon nadakpan ni sa mga barangay. Nakuha usab sa kapulisan ang kalibre 38 nga revolver nga doon tulo ka mga bala nga magigamit sa pagpamusil sa biktima. Para naghihimong investigasyon sa Sawang Calero Police Station kunon sa gyud ang sinugdanan silang panag-away ug nganong dunay armas ang suspitsado. Actually sir, doon na sila ikon, panaplalis muna. And then after that, nagsinumbagay sila. So wala mo bantay yung bit-bit yung armas? Wala ka bantay ang biktima nga doon ay armas di sa sukbit sa hawak. Pero amigo sila di ba? O aming kailan sila. Considering they are the same with in one place. Gandam na ang kasong murder o kalapasan sa Republic Act 10591, lagip na gunman subay sa kalihukan sa ASEAN Summit. Arnold Bustamante, CCTV News.
Nadakpan ang nagpailang radio block timer human nalutsan kini og warrant of arrest sa kasong stapa sa diyang nikuha og police clearance sud sa Argao Municipal Police Station. Ang akusado giila nga si Leonardo Gakrama Asuke, 43 anyos, taga Kasay, Dalagit, probinsya sa Sugbo. Sa investigasyon sa Argao Municipal Police Station nga samtang giproseso ang iyang pangalan sa system, migawas nga dunay kini pending nga warrant of arrest sa kaso o adunay piyansa nga 18,000 ka pesos alang sa iyang kasamtangang kagawasan. Ang akusado kasamtangang gikustudiya sa police station o gikatakda kining i-turn over sa korte nga maoy nag-issue sa warrant of arrest. Kinarton nga mga pinayuhot nga sigarilyo nga mo kantidad og 5.6 million pesos nasakmit sa kapulisan didto sa siyudad sa Karkar. Nadakpan usab ang nagpailang tag-iya sa maong illegal nga sigarilyo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Laing illegal nga mga sigarilyo nga pinayuhot ang madampuson nga nasakmit sa kapulisan sa probinsya Sugbo alas 7:30 kagabi sa sitio Kapatagan na Barangay Perelo, Ciudad sa Karkar nga mo kantidad sa 5.6 milyones ka pesos. Ang hiniwat sa operasyon ginusan sa Regional Special Project Unit 7, Karkar City Police Station, City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, Regional Intelligence Division, Regional Public Safety Battalion 7, Cebu Provincial Police Office ug 2nd Provincial Mobile Force Company sa pagigalayon sa Bureau of Internal Revenue ug BIR. Na-intercept atol sa operasyon ng usa ka Nissan Tirano nga dunay plate number nga GPK200 human masuta nga puno kini sa karga nga mga illegal nga mga sigarilyo nga mabot sa 70 ka mga gagmay nga karton nga dunay sulod nga 25 ka rim ang matag usa. Ang mga nasakmit nga mga illegal nga sigarilyo mo kantidad ang tanan sa 5.6 milyones ka pesos ug nasuta nga wala ning gipakita ang mga permit ug BIR certification sa pagtransport o pagbaligya. Nadakpan ang usa ka alias Pauti, 43 anyos, negosyante nga residente raw sa sitio Kapatagan, Barangay Perelo sa Ciudad sa Karkar nga naa sa kustodiya sa RPSU 7. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, mibutyag nga ang manampuson nga pagkasakmit sa mga illegal nga sigarilyo nga suway nga gipalusot sa probinsya tungod kini sa hugot nga kampanya sa kapulisan ug interagency nga kooperasyon ug ang pagpaluyo kanila sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo. Mipasalig si Mangilin nga ang CPPO ilang pakusgan ang ilang kampanya batok sa bisan unsa nga matang sa kriminalidad ug padayong sa ilang pakigalayon silang partner agencies ug sa publiko aron masiguro ang kaluwasan, kahusay ug ang matinumanon sa balaod nga probinsya. Arnold Bustamante, CCTV News. Gikatakdang ihatag sa Cebu City Government ang laing hugna sa cash assistance ngadto sa mga senior citizens karong Pebrero 13 hangtod na sa Pebrero 15. Makadawat ang matag beneficiary o gatag 2,000 pesos nga hinabang sud sa duha ka buwan. Matod ni Mayor Nestor Archibal nga nininguha ang syudad nga himuong binuwan ang paghatag sa hinabang inay nga kada quarter lang. Kini agig pagsunod usab sa kasamtangang ordinansa sa syudad sa Sugbo bahin sa monthly distribution sa hinabang ngadto nila ni lolo ug lola. Gihulagway ni Archibal nga amaong tabang isip Valentine's gift ngadto sa mga rehistradong senior citizens dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.
daily drive made effortless. For the ones who cross